Alright, mga minamahal, yes, syempre, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Ang sigla natin, no? Ang sigla, ang saya, saya natin. Paano ba naman kasi, na evil eye? Itong si Sara Duterte, can you imagine? 'Di ba? Na magsasabi ka, magsasalita ka. Oo. Sasabihin mo may third world country rin na a-accept dito kay former President Duterte na aakuin itong si Digong. Kumbaga sa isip ng mga sumusuporta kay Sara Duterte, itigil na natin ang pagsisigaw ng bring him home. Kasi meron ng bansang tatanggap sa kanya. Talaga lang ha. And then eventually, lumabas tong balitang to. Ay, naloko na. Oh. Sabi dyan, ex-President Duterte, sinampahan ng 3 kaso ng murder ng International Criminal Court. Nako po, tayo dyan. Aray ko. Nako mga minamahal, paano ba makakalabas nito? Itong si former President Duterte na gayoy formal na pong sinampahan. Oo. Hindi lang po to simpleng kaso-kaso ha. Yung kaso-kaso, suksukin ko kayo dyan mga minamahal eh. Hindi lang po simpleng kaso, kundi talagang formal nang naghain ng 3 counts of murder dito kay former President Duterte. Hindi to paratang kaso na ito mga minamahal. Mula sa Deputy Prosecutor mismo ng International Criminal Court. Itong mga DDS na to, hanggang kailan pa rin kayo magbubulag-bulagan? Hanggang kailan pa din kayo magtatanga-tangahan? Hanggang kailan pa din kayo pipikit? Diba? Kailan ba kayo magigising? Kami na nga itong nagiging liwanag sa dilim. Choice nyo na lang din yan talaga kung magpapaka-tanga-tanga kayo. Okay, sabi dito sa balita, naghain ng 3 bilang ng crimes against humanity ang International Criminal Court laban kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, kaugnay umano, mga minamahal, binabasa ko kaugnay umano sa malawakang pagpatay at tangkang pagpatay na may kaugnayan sa kampanya kontra droga at ng mga naunang operasyon sa Davao City. So, batay sa mga dokumento na may petsang September 22, 2025, inilahad ni Deputy Prosecutor Mame Mandianyang ang mga paratang. Kabilang na dito ang murder. Murder crimes against humanity sa Davao City noong alkalde siya sa pagitan ng 2013 hanggang 2016 na may 19 na biktima at 9 na insidente. Pangalawa, murder bilang crimes against humanity laban sa high-value target sa iba't ibang lugar sa Pilipinas noong siya ay Pangulo mula 2016 hanggang 2017 na may 14 na biktima sa 5 insidente. At pangatlo, murder at attempted murder bilang crimes against humanity sa barangay clearance operation sa iba't ibang lugar sa bansa noong siya ay Pangulo mula 2016 hanggang 2018 na may kabuuhang 45 na biktima mula sa 35 na insidente. So, batay mga minamahal sa inilabas sa dokumento ng International Criminal Court, si Digong ay meron pong 3 kaso. Oo. So, sa madaling sabi, mga kababayan, pinsala ang ginawa ni Digong. Binaboy niya. Parang nilitsyon niya ang mga tao noong siya ay presidente ng bansang Pilipinas nang wala man lang pong due process. 'Di ba? At ayon na din po ito mismo sa International Criminal Court. Kaya hinahabol, minumulto ng mga kaso itong si Duterte. So sa ilalim ng Rome Statute, mga minamahal, malinaw na si Duterte is individually criminally responsible. So hindi siya makakatakas sa pananagutan. So, wala nang interim release, wala nang kung ano pa man ang makakapagpalaya kay Digong. Diba? Dahil committed na siya mismo and he admitted also. Diba? Mga minamahal na isa siya sa indirect perpetrator. Ibig sabihin, siya ang nag-utos. Siya ang nagbigay ng kapangyarihan, siya ang nagbukas ng pinto para sa malawakang pagpatay
So, hindi lang to simpleng politika eh. Diba mga minamahal, hindi lang to simpleng pakulo lamang ng oposisyon. Diba? Ito ay bunga ng libo-libong mga Pilipinong nawalan ng buhay, mga pamilyang naulila, mga inosenteng nadamay dahil sa kaputang inahan, kapalpakan ni former President Duterte. Diba? Ngayon, tanungin natin ang isa't isa. Magtanungan tayo. Mga minamahal, ano ba ang nangyari sa war on drugs na pinagmamalaki noon ni former President Duterte? May nangyari ba? Natigil ba ang droga? Di ba hindi? Hanggang ngayon, hindi pa din, laganap pa din. Pero pasalamat tayo that we have this kind of president. Katulad ni PBBM, na hindi kailangang magpatay ng sobrang dami dahil kaya namang solusyonan ang droga nang walang buhay na nadadamay. Diba? So, naging ligtas ba ang komunidad, mga minamahal, nung nagkaroon ng war on drugs? Hindi. Bakit? Mas natakot lalo ang tao. Hindi dahil sa droga, kundi sa gobyerno, baka taniman sila. Diba? Pwedeng ganun eh. Kaya nga tingnan ninyo, wala nang nagbabalot nung panahon ni former President Duterte kasi kahit nagbabalot, ginagawa ninyong patibong na nagdodroga. O, mga nagtitinda ng selekta, hindi na din nagtitinda eh. Paano kasi? Tinataniman ninyo ng droga. At ang pinakamalapit pa doon, mga minamahal, sino ba ang tunay na drug lord? Diba? Yung tunay na drug lord, hindi nahuhuli, buhay pa rin. Oo, nakakalaya pa rin. Lahat, mga minamahal, ng war on drugs ni former President Duterte, it is just a front. Lahat ng mga nadamay, mga minamahal, talagang literal na biktima lamang sa kanyang pakulong war on drugs. According to Arturo Las Cañas, meron daw siyang Shabulab. Diba? Doon sa Barangay Dumoy na nag-e-export throughout the country ng mga shabs. Diba? Oy, kaya Arturo Las Cañas yan. Diba? Ang mga nadali lang naman talaga dito sa literal na war on drugs si former President Duterte ay ang mga may hirap, mga nakatsinelas, diba, mga pinaghinala ang adik na wala namang kalaban-laban, mga batang nadamay, mga inang naulila sa kanilang mga anak na dinamay ng mga putang inang pulis, diba, mga batang nawala ng magulang, diba, na parang binaliwala lang nila yung buhay ng mamamayang Pilipino. Yan ang pinakamalaking kasalanan na ginawa ni former Presidente Duterte. And matatandaan ninyo, noong Marso 11, 2025, nasilbihan itong si Duterte ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court para sa kaso niyang crimes against humanity. Kasi hindi lang to simpleng murder eh. Malakihang pagpatay, war crimes, crimes against humanity ang kaso ni former President Duterte. At ngayon naman, mga minamahal, nadagdagan pa ng 3 counts, which is murder. So ngayon, si Digong ay kasalukuyang nakakulong sa ICC Detention Center dito nga po sa The Hague, the Netherlands. At dapat sana ngayong araw, hanggang 26 ang confirmation na ang kanyang charges hearing. Pero naantala ito ng pansamantala, which is nilinaw din naman ng International Criminal Court. Kaya mga kababayan, makinig kayo. Huwag nating kalimutan ang libo-libong pinansala ni former President Duterte na, parang tingin niya sa mga tao, hayop. Diba? Ang daming naging family broken. Pero yung komunidad, silence kasi natatakot na baka silang isunod. At sino yung mga nagdudusa dito? Walang iba kundi ang mamamayang Pilipino. At sa ngayon, nagkaroon ng pagkakataon ang hustisya. Hindi ito pinulitika, mga minamahal, kundi ito ay inilakad, dinaan sa due process para sa mga biktima, totoong biktima ng war on drugs ni former President Duterte. Kung talagang may respeto tayo sa rule of law and sa due process, dapat lang harapin ni former President Duterte ang kanyang kasalanan. Kaya yung mga nagsisisigaw dyan, nagyayayawa na, bring him home. Tangina ninyo, kayo yung makulong, samahan ninyo si Digong doon. Diba? Lakas ng mga amats ninyo. Ito ay hindi laban sa ICC, mga minamahal, pakatandaan ninyo. Ito ay laban ng taong bayan sa pinakita
na walang pagsasanto ni former President Duterte dito nga po sa ating batas kasi feeling niya siya yung mataas, above the law yung tingin ni Digong sa kanyang sarili. Huwag niyong kalabanin ng International Criminal Court. Kalabanin niyo yung totoong gumawa ng kamalian. Diba, kalabanin ninyo yung gumawa ng kasakdalan, gumawa ng krimen. Magising na kayo, mamamayan. Duterte is guilty of crimes against humanity to the people. At kung may hustisya, mga minamahal, kung meron mang hustisya, ang solusyon dito ay makukulong itong si Digong. Mananagot siya sa lahat ng kanyang ginawang kasalanan dito sa bansang Pilipinas. Kaya mga kababayan, huwag natin kalilimutan ng war on drugs si former President Duterte ay hindi war crimes, kundi war on poor. Para lang sa mahihirap. At ngayon, diba, sa panahon ngayon natin, nakita natin na meron ding naging hangganan ang pagiging playful, ang pagiging power tripper ni former President Duterte. Kaya ang hustisya ay nasa kamay na ngayon ng taong bayan. Para to sa mga biktima, itong sinisigaw natin mga minamahal. Kaya mabuhay mga mamamayang Pilipino. Alright? Yes, it's me again mga minamahal, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat mga kababayan.